Kung gusto nyo talagang maging banal, lumayo kayo sa kahalayan. Kung ang katawan natin ay para sa Diyos, bakit natin gagamitin ang ating katawan na laban sa Diyos? Kung hindi ka kagwapuhan, hindi ka kagandahan, at sexy ka naman, kung gusto mong maraming views, magpakita ka ng katawan. Ayan tayo eh. So ganyan na ba talaga ang kalakaran? Tandaan natin na simula na yan ng kahalayan. Ang ating mga pagbasa para sa araw na ito ay magandang karugtong ng mga pagbasa kahapon na tungkol sa paghahanda sa pagharap natin anytime sa Panginoon according sa gusto ng Diyos na paghahandang gawin natin at hindi sa paraan na gusto natin. At tulad ngayon sa Ebanghelyo, naghanda nga naman yung 5 dalagang hangal pero hindi according sa hinihingi ng sitwasyon o sa hinihingi ng Panginoon. Nagbaon sila ng langis pero kulang. Dapat gawin na natin ang dapat nating gawin. At yan ang isa sa mga sinasabi rin ng ating first reading. It is the will of God, kalooban ng Diyos, na tayo ay maging banal. Kaalinsabay nito ay sinabi niya na hindi lamang daw tayo maging banal, dapat lumayo tayo sa kahalayan. Live in holiness and refrain from immorality. You see, madalas iniisip natin ang pagkapakabanal ay yung pagsisimba, paggawa ng mabuti, pagdarasal, pagkakawang gawa, etc. Tama po. Pero dapat ang lahat ng ito ay maging produkto lamang ng buhay na banal na. Lahat ng mga bagay na ginagawa nating mabuti ay dapat maging produkto lamang ng isang buhay na mabuti. Otherwise, magiging pakitang tao lamang ang lahat ng ito o magiging kulang ang ating ginagawang kabutihan kung hindi ito produkto ng isang buhay na nabubuhay na sa kabanalan. In fact, yung mga ginagawa nating pagpapakabanal, madali na lamang yan kung tayo na ay banal. Kung yung sinasabi nga ni San Pablo, na ang nabubuhay na sa ating pagkatao, hindi na tayo kundi ang bagong nilalang o si Kristo na namumuhay na sa ating pagkatao. While hindi ko naman sasabihin, itigil na natin ang ating mga ginagawang mabuti habang hindi pa tayo tunay na mabuti, ang sasabihin ko ay habang tayo gumagawa ng mga mabubuti, asikasuhin din naman natin ang ating sarili. Kasi yung mga gawaing pagpapakabanal, sa labas yan eh. Huwag natin kakalimutan yung puso natin, yung loob natin, kung saan dapat ang mga gawaing pagpapakabanal na yan ay bumubukhal. So alisin natin yung mga palso, yung hindi mga magaganda sa puso natin para maging authentic and real, true, yung mga mabuting ginagawa natin. Sabi sa aklat ni St. James 1 verse 3, that we may be complete and lacking in nothing, conforming ourselves to Jesus. Yun ang true holiness. Ang sabi dito, live in holiness and, ayun na yun, refrain from immorality. Na para bang sinasabi dito, kung gusto nyo talagang maging banal, lumayo kayo sa kahalayan. Ang kahalayan, ang isang pinakamatinding kalaban ng kabanalan. Hindi natin po pwedeng sabihing banal na tayo at ang namumuhay na sa atin ay si Kristo kung immoral tayo. Sapagkat immorality certainly hurts God. Nasasaktan ng Diyos kapag immoral tayo. Bakit? Sapagkat ang katawan natin ang templo ng Espiritu Santo. Yung bahay nga natin gusto natin malinis. Ang Diyos pa kaya na sobrang linis, sobrang mabuti, sobrang banal. Kaya nga niya ipinag-adya sa simula pa lamang si Maria sa pagkakasala. Ayaw niyang mabahira ng kasalanan sapagkat si Maria ay kanyang magiging tahanan. Tapos, dudumihan natin ang ating katawan, ang ating sarili, na kanyang tahanan. Besides, ang sinasabi sa 1 Corinthians 6:13, kung ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain, ang ating katawan ay para sa paglilingkod sa Diyos. Para sa Diyos, inaalagaan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa 1 Corinthians 6:13. So kung ang katawan natin ay para sa Diyos, bakit natin gagamitin ang ating katawan na laban sa Diyos? Kung ang katawan natin ay dapat na ginagamit sa paglilingkod sa Diyos,
bakit natin ito gagamitin? Para saktan ang Diyos. Mabuti ang katawan sapagkat pinabanal na ni Kristo yan nang siya'y magkatawang ng tao at pumunta, nanahan dito sa atin sa sanlibutan. So kung inaalagaan ng Diyos yan noon pa man, bakit natin sasalahulain, i-destroy yan? Unless gusto talaga nating ang Diyos ay masaktan. We are God's masterpiece. Ikaw nga sirain mo yung masterpiece, halimbawa ng isang pintor, ng isang eskultor, ay mapapaaway ka. Hindi lamang ito sumasakit sa Diyos, it also hurts us. Well, it also hurts others. And with that, let me use an analogy. Yung mga taong involved sa sexual immorality, parang ganito. Ayan, iba? Ayan, 2 tao na involved sa sexual immorality. Pagkadikit, nagkaroon ng sexual contact. Na dahil walang commitment, most likely maghiwalay yan At pag tao, walang commitment, ang attitude ng tao, to receive, pleasure. Ayan. Kasi ang married couple, ang orientation niya, to give oneself. So, dahil wala rin commitment, this is what happens. Eto. Ayan, naghiwalay. Ayan. Pag naghiwalay sila, hindi sila katulad ng dati. May patsi-patsi na, sira na. Diba? Lalo pa doon sa umasa na kapag nagkaroon sila ng sexual contact, papakasalan siya, di siya iiwan, sila na. Most likely, yun yung babae. Walang commitment. Ganon. So, hindi na sila tulad ng dati, lalong-lalo na doon sa umasa. At dahil wala naman din commitment, ayan, mauulit-uli. Ito, magkakaroon uli ng sexual contact sa iba, pero hindi na din siya katulad ng dati, kahit na siya yung laging nangiiwan. Nakita nyo, dami na niyang mansya, dami na niyang patsi. Hindi na siya kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. That is what happens. Kaya nga, yung mga tao na involved sa sexual immorality, hindi talaga po pwedeng maging banal kahit siya'y gumawa ng maraming mga bagay na pagpapakabanal. Kasi it will flow from oneself na may mansya na ng kasalanan. So, paano magiging authentic yung gawang mabuti kung hindi authentic at hindi pure ang sarili? According sa pag-aaral, yung mga taong involved sa sexual immorality, ito yung mga taong selfish. Ito yung mga taong manipulative. Ito yung mga taong abusive. Ito yung mga taong authoritative. Kasi ang finifeed ng immorality, sarili Bakit ka ba nagtatangkilik sa porn? Self-gratification. Hindi ito naging masama dahil pinagbawal ng Diyos. God is like, pinagbabawal ko ang sexual immorality sapagkat ito ay masama. Meaning, masama ang epekto sa relasyon ng tao sa Diyos, sa relasyon ng tao sa tao, sa relasyon ng tao sa kanyang sarili. It really destroys. It really kills. Ayan, tigilan natin to. In all its forms, nag-viral yung mga sayaw ni Marian Rivera. Pansinin po ninyo, naka-cap, naka-maluwang na t-shirt, itim pa, naka-maluwang na pants, itim pa. Ilang views? Parang 175 million views. Hindi! Natuwa ako dyan. At nakita ko sa isang comment kung bakit ako natuwa dyan. Na-capture niya sa comment niya. Ang sabi ng comment ay ganito, ito ang patunay sa lahat na hindi kailangang magpakita ng katawan para lamang pagpiyestahan o makakalap ng milyong-milyong views. Kasi nga, balot na balot si Marian. Tama? Tama. May nag-comment ng ganito. Yung mga nagko-comment na yan, sabi ng comment, na hindi kinakailangan magpakita ng katawan. Huwag kayong magmarunong sapagkat hindi naman lahat ng sumasayaw kamukha ni Marian. Natawa ako dun. Pero anong sinasabi nun? Talagang ganon. Hindi ka kagwapuhan, hindi ka kagandahan, at sexy ka naman. Kung gusto mong maraming views, magpakita ka ng katawan. Ayan tayo So ganyan na ba talaga ang kalakaran? Tandaan natin na simula na yan ng kahalayan. And therefore, kapag tayo ay nagkamali sa tukso ng kahalayan, ano sasabihin natin? Mahina ako Hindi ka mahina. Kinonsinti mo yung kahinaan mo. Kinonsinti natin yung kahinaan natin. Kasi alam naman natin dyan tayo mahina. Bakit natin pinapakain? Bakit nagbabasa ka pa rin? Ba't humitingin ka pa rin? Ba't nag-iisip ka pa rin? Ba't ayaw mong iwasan? Why don't you starve it? Ba't di mo gutumin? Pag ginutom mo yan, kapag hindi ka nanonood, kapag iniiwasan mo talaga,
Kahit yung mga taong alam mong pagkasama mo ay magkakasala ka, magugutom yan, mamamatay ang kahinaan na yan. At lalo pat sasabayan mo ng malalim na relasyon sa puong may kapal. Kaya kahali-hali na yung temptation sa kahalayan, pleasurable eh. Kaya mahirap iwasan. So anong sikreto? Dapat magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Kristo. Yung makaramdam ka ng pleasure sa relasyon mo sa Panginoon. Yung makaramdam ka ng pleasure sa paggawa ng mabuti, sa pag-iisip ng mabuti, sa pagsalita ng mabuti. Yung makaramdam ka ng pleasure, masarap pala ang maging mabuti. Ay, totoo naman. Ay, kahit sabihin ng demonyo, ay, buksan mo ito, panoorin mo ito, gawin mo ito, samahan mo ito, may mangyari sa inyo, magiging masaya ka. Nagiging masaya ka ba talaga? Hindi ba't kasinungalingan lamang yung sinasabi niya? Hindi nga ba't nakukonsensya ka? Lalo pat may mga naapektuhang mga taong sa iyo ay mahalaga. And again, anong sasabihin mo? Mahina ka, hindi ka mahina. Una, pinalalakas mo kasi kung saan ka mahina eh. Inaalagaan mo yung kahinaan mo. At ikalawa, hindi ka humihingi o hindi tayo humihingi ng tulong sa Kanya. Anong sabi ng Diyos kay San Pablo? My grace is enough for you. Sapat ang grasya. Kung ito ang isa sa pinakahadlang sa kabanalan, eh siguradong dito sa aspetong ito, susuportahan tayo ng Diyos upang makayanan natin ang tukso ng kahalayan. If this is God's number one enemy for us to achieve holiness o kabanalan. Kaya, pwede ba? Pati ako, wag na natin maging dahilan yung mahina ako. Harapin natin ang katotohanan na hindi tayo mahina. Selfish lang talaga tayo. Kaya ginagawa pa rin natin ang lahat ng ito. Hindi natin iniisip yung displeasure sa Diyos at sa iba. Ang iniisip lamang natin, yung pleasure natin. Na tandaan niyo yung ni-real talk ni Vice Ganda, yung lalaki na contestant sa Showtime ba yun? Yung may 12 anak sa iba't ibang babae. Tapos nalaman ni Vice Ganda na di naman sinusuportahan ng lalaking ito na makatipa sa gabi yung iba na niyang anak sa ibang babae. O, di ba? Anong sabi ni Vice doon sa lalaki? Wala kang kwentang lalaki. Nagpunla ka ng 12 anak sa iba't ibang mga babae, tapos hahayain mo yung mga babaeng yon na magpaaral sa mga naging anak mo? I don't like you! Ginagawa na lang biro ni Vice, pero gigil na gigil siya. Natuwa naman ako sapagkat maraming pumuri kay Vice. Real talk, very good Vice. Pero sana yung puri na yun kay Vice ay totoo sa puso at sa isip natin. Magalit tayo sa immoralidad. Yung mga nakikita natin naman papalabas na mga skin na yan sa FB, huwag na natin bubuksan. Huwag na din tayo mag-engage sa mga bastos na biruan o usapan. At lalong-lalo na sa mga may asawa, maging faithful na kayo sa inyong asawa. Isipin po ninyo, yung aso nga sa pagkakaalam ko, naamoy ng aso kapag yung kanyang amo yumakap o humipo ng ibang aso. Aso yun, parang naiilang pa yung aso. Ba't ka humipo ng ibang aso? Yung asawa mo po ba, na alam ang amoy mo, alam ang yakap mo, alam ang affection mo, mararamdaman niya na meron kang niyayakap na iba. Tandaan mo kapatid ha, kapag yumakap ka sa asawa mo at galing ka sa yakap ng iba, hindi ka walang bahid. Ang dami mong patsi-patsi. Ito ka. Tapos yakap ka sa kanya. Ano ba? Hindi ka mahina. Selfish ka. Naisip mo lang yung sarili mo. Sana maisip mo din yung mga anak ninyo. Ito sana mga kapatid ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat masyado nang lumalala ang immoralidad in all its forms, ang kahalayan. Ang sabi sa isang survey, ang mga nagwa-watch at tumatangkilik ngayon ng porn ay hindi na mga lalaki lang. Dumadami na ang numbers o ang numero ng mga babae. Kahit ang mga cartoons ngayon, may insinuation na ng sex. Tigilan natin ito. Sapagkat ito ang talagang weapon ngayon ng demonyo para sirain tayo at ang pamilya ng bawat Kristiyano. Sabi nga ng isang awitin, kay rami ng puso. Sige, kayo na. Kay rami ng pusong sinugatan, matang pinaluha, winasak na tahanan. Huwag na po nating dagdagan.